Yan po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat at magre-reading tayo ngayon, collective reading kung ano ang inyong sitwasyon ngayon. Yan. At na-miss ko ang pagtatarot card, busy kasi ako sa aking mga pasyente online at actual home service na pasyente ay busy ako. At ating tatalakayin ngayon, collective reading, kung ano ang sitwasyon ninyo ngayon. Collective po, water sign, fire sign, earth sign. Yan, collective lahat. Water, earth, fire. Water, earth, fire, at lahat ng uri ng elements. Yan. Kung ano ang inyong kalagayan ngayon mga kapatid. Ay, kuha tayo ng na card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last one mga kapatid. Okay, 14. Ano ang situation ngayon? Collective. Ano ang inyong sitwasyon ngayong ngayong buwan? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na baraha ang bumaba, at ito ay tatalakayin natin kung ano ang iyong sitwasyon ngayon. Yan mga kapatid ay 6 of air. Ito mga kapatid ay pilit mong nilalayag o pilit mong binabaybay ang iyong mga problema, pasanin o ang iyong mga nais masolusyonan na mga problema mga kapatid. Kaya may mga problema na iyong nilalayag o gusto mong resolbahin o bigyan ng kasagutan. Yan. Ikaw mga kapatid, kahit ano ang dumaan sa iyong problema ay lagi kang binabantayan o sinusubaybayan ng iyong yung inyong angel, yung anghel. Lahat naman kasi tayo mga kapatid may may mga bantay. Yan. 8 of air mga kapatid. Ang dami mong mga pagsubok na sa ngayon na gusto mong matapos o malagpasan, ngunit marami ang nakaharang sa iyong mga plano sa buhay. Queen of fire. Dapat dito mga kapatid ay magiging balance ka sa iyong mga problema sa buhay. Yan. Balance mo ito at
Yan mga kapatid, at makakamit mo rin ang iyong mga ninanais. Yan, kung ano yung mga pangarap o minamanifest ay mapapasa iyo rin mga kapatid. Yan, ito yung mga ano mo ay pinag-iisipan mo pa kung ano yung mga plano mo sa buhay. Yan, ngunit makakamit mo ito mga kapatid. Ang problema lang ay may mga nakaharang. Yan, may mga nakaharang, pero huwag ka mag-alala mga kapatid, dahil nakabantay. Meron kang mga bantay o maaaring mga angel mo mga kapatid. Ayan, aray ko. Ay, mapagtatagumpayan mo mga kapatid ang iyong mga problema. Yan, matatapos rin ito. Yan, at magkakaroon ng kasagutan o madidiscover mo ang mga pinagmulan nito, kung nasaan itong mga problema na pagdadaanan mo ngayon. Yan. Yan mga kapatid, at ikaw ay maging successful ka sa iyong buhay. Yan, sa mga pinapangarap mo ay magkakaroon ng success sa kung ano man ang mga problema na yung pilit na binabaybay o nilalayag, ay magkakaroon ito ng successful. Yan, magtatagumpay ka. Yan, at ang mga harang na ito ay matatanggal din mga kapatid, dahil magkakaroon ito ng tinatawag na balance. Magkakaroon ng balanse o magkakaroon ng balanse ang iyong buhay. Yan, at matatanggal yan mga kapatid, ang mga nakaharang sa iyong sa iyong dinadaanan, kung ano man yan. Dahil mga kapatid ay may mga tao ding naiinggit sa iyo, nagagalit, yan, o pinag-iinitan ka. Yan, kaya ikaw ay mapag-isa dito mga kapatid. Ikaw ay introvert dito, maraming naiinggit sa iyo at lagi kang pinupuna. At mo na mga kapatid, prepare ka na, preparan mo na yung mga yung mga minamanifest mo, at mapapasayo na ang iyong mga hinihiling. Yan, hawak niya na kung ano man ang iyong hiniling sa universe o sa ating Panginoon ay ibibigay sa iyo. Yan. At darating ang araw, ang iyong mga plano yan o mga hinihiling mo ay magbubunga mga kapatid, magbubunga ito. At kung may negosyo ka na plano, ay lalago ito mga kapatid, lalago ang iyong negosyo kung mayroon kang pinaglalaanan at nakaguide sa iyo ang iyong angel. Yan. Kung may negosyo ka, at lang mga kapatid, at wag mo lang pansinin ang mga harang na ito, at matatanggal din ito mga kapatid, at magkakaroon ka ng success, tagumpay. Yan, at ang lahat ng minamanifest mo, pera o kung ano man, ay mapapasa iyo. Yan, malapit na mga kapatid, kunting tiis lang. Etong mga nakalatag na ito ay pagsubok lang yan mga kapatid. Yan.
Ito, 5 of water. Ito ay pagsubok sa iyo. Yan. Ang pagsubok na ito mga kapatid na ibinigay o tinetest ka ng ating Panginoon kung saan ang tatag at pananampalataya mo sa Kanya. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Yan. At saan ka man naroroon ay binabantayan ka ng iyong angel. Yan. Binabantayan ka. Nalulungkot ang iyong mga angel kung ikaw ay nakikitang malungkot, may problema sa buhay, may depression ka, o kung ano man ay nalulungkot. Pero darating ang araw mga kapatid ay magkakaroon ka ng peaceful at successful na na pamumuhay. Yan. At mag-ingat lang sa mga taong nasa paligid mo. Yan, tulad ng ito, mga taong mga harang na ito, yan kumbaga sa barahang iyan, yan ang mga taong sagabal sa buhay mo na gusto kang pabagsakin. Kaya laging nakatingin sa iyo ang mga taong iyan. Yan. Naku-curious sila kung ano yung mga pinagagagawa mo. Yan. Kaya gusto nilang pabagsakin ka at magkaroon ka ng depression at problema. Yan. Pero hindi papayag ang ating angel mo kahit saan ka magpunta ay binabantayan ka nito. Yan. At magkakaroon ka ng balance, mga kapatid. Balance. Yan. At iniisa-isa ko. Yan. At magkakaroon ng kasagutan ang iyong mga hinihiling o minamanifest sa ating universe at sa ating Panginoon. Ayan. At makukuha mo na rin mga kapatid, magbubunga na ang iyong mga pangarap. At kung sakaling darating man ito, ay gamitin ninyo sa tama at gamitin nyo sa tama at pagtulong sa kapwa, sa tao. Yan. At kung sakaling ikaw ay negosyante dito, may negosyo kayo, ay magiging successful ka sa yung negosyo kung ikaw ay magpapatayo ng negosyo kung ano man, mga kapatid. Ikaw din dito mga kapatid ay ina-underestimate ng mga tao, pero hindi ka nagpapa-apekto sa kanila, mga kapatid. Kahit ano ang mga sinasabi ng tao sa iyo, kahit ipahiya ka, ay mo na lang, pinapaubaya mo na lang sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon naman ang bahala sa mga taong iyan. Yan, at dito tayo, at kung ano ang mga mensahe ng inyong anghel ay niyo mga kapatid, ay babalasahin natin kung ano ang mensahe ng inyong mga anghel. Kasi kayo mga kapatid ay meron kayong problema na gustong solusyonan. May mga tao din dito na mga marites din ang pinagagagawa sa buhay. Kuha tayo ng 7. Ayan. Walang daya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ang mga mensahe ng iyong angel? Ayan. If you believe, yan, ang magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Yan, kailangan mong magkaroon ng tiwala. Huwag kang magpapa-apekto dyan sa mga sinasabi ng tao. Yan ang sinasabi ng iyong mensahe ng iyong anghel. Yes, yan, sabi ng iyong angel ay oo. Lahat ng mga problema o kung ano man
problema, balakid o may mga depression ka sa iyong buhay ay magkakaroon ng kasagutan. Magkakaroon ng kasagutan ito at matatapos din. Yan. Ang iyong mga manifest, mga kapatid, o ay yung mga hinihiling sa ating universe at sa ating God ay magkatotoo. Yan, matatapos din ang iyong mga problema na ito. Ang mga marites na ito ay magsasawa din sa kakabantay sa iyo o kakagawa ng mga kakagawa ng mga kwento na hindi naman related sa iyong buhay, puro paninira. Yan. Opportunity, ito ang iyong pagtuunan ng pansin, ang opportunity na ito. Yan, magkaano ito sa success mo, mga kapatid. Pag mag-focus ka sa opportunity mo at hindi ka nagpo-focus sa ibang tao, mga problema na yan, wag mo itong papansinin, mga kapatid. Ang itong mga depression o mga problema mo, ito ang pagtuunan mo ng pansin, itong opportunity, ang pagtuunan mo ng pansin para magiging success ka. Yan. Ask for help from others. Yan. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa iba. Lalong-lalo na sa mga pamilya mo, kung may mga problema ka o hindi mo kaya, may mga problema ka na gusto mong ilabas, ay ang pagsasabihan mo lang dapat ng iyong mga problema ay ang iyong pamilya. Huwag na ninyong ipalabas sa ibang tao. Yan, dahil ang mga marites ngayon ay talaga, mga kapatid, ang isiner mong problema sa ang problema sa iyong mga kaibigan o kung sino mang mga tao na nais mong lapitan, ay ikikwento niyan sa iba, di lumala pa ang sitwasyon. Dapat kung may mga problema ka, ask your help from each others. Yan, sa pamilya mo dapat sabihin ang iyong mga problema, dahil walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang pamilya mo, mga kapatid. Hindi makakatulong ang mga ibang tao na yung pagsasabihan ng iyong problema. Kunyari yung iba, pag sinabihan mo ng problema, kunyari concern yan sa iyo, mga kapatid, todo advice yan, pero di mo alam sa isip ng mga yan ay tinatawanan ka. Yan, mga kapatid, ibang utak ng tao ngayon kaysa dati. Yan. Kaya kung humingi ka man ng tulong, wag sa ibang tao. Sa pamilya ka humingi ng tulong, sapagkat walang makakatulong sa iyo kundi ang pamilya mo. Kaysa sa ibang tao na humingi ka ng tulong at pag tinulungan ka, imamarites ka sa iba, ay lumala pa ang sitwasyon. Walang makakatulong sa atin kundi ang problema, kundi ang ating pamilya lang, mga kapatid. Be assertive. Ito, mga kapatid, kailangan mong maging assertive para nasa sayo na ang susi at malapit ka na magtagumpay. Ayan. Ayan. Lagi mong tandaan na always positive ka. Itapon mo na yung mga negative na mga iniisip mo, negative na bagay, negative na nakaraan, o kung ano man ang nakaraan mo sa buhay, ay laging pinapaalala ng iyong anghel na always positive. Lagi mong tandaan na lagi kang maging positibo. Yan. At lagi mong listen to your intuition. Lagi mong sundin ang iyong intuition, dahil po pag ikaw po ay kinutuban ay nagkakatotoo yan, mga kapatid. Yan, nagkakatotoo. Yan, kung may mga taong hindi totoo sa iyo, kung ano yung pumasok sa intuition mo, ay pakinggan mo ang sabi ng iyong anghel. Ay listen to your intuition. Yan. Kunyari, ang tao na kausap mo ay hindi totoo sa iyo at pumasok sa isipan mo o sa intuition mo, ay sundin mo, mga kapatid, dahil totoong hindi yan totoo sa iyo. Yan. Kukuha tayo pa ng 3, gawin natin 10.
Gawin nating 10 para maganda ang reading natin. Nagagandahan ako sa reading na ito. At no. Yan, itong no. Huwag mong hayaan na huwag mong hayaan na tapak-tapakan ka, insultuhin ka ng mga tao. Yan ang sabi ng iyong angel. Yan, na insultuhin ka, siraan ka, yurakan ng iyong pagkatao, underestimate. Wag mong payagan ang mga sinasabi ng tao nasa paligid mo. Ipakita mo kung sino ka, kung ano ang totoo mong pagkatao. Yan. At wag kang magpaapekto sa mga sinasabi ng iba. Yan. Improving your health. Pasensya na mga kapatid. At hindi ako masyadong nakakabigkas ng English. Ayan. Improving your health. Yan, alagaan mo ang iyong kalusugan. Baka sa iyong problema, yan, sa stress mo ay apektado na pala ang iyong kalusugan. Yan, kaya improving your health mga kapatid. Alagaan mo. Ay, kung may karamdaman ka, magpa-check up ka, magpakonsulta ka sa doktor, sa healer, kung ano man ang mga iniisip mo, physical, spiritual, mental health mo, ay magpa-check up ka para di na lumala at malunasan iyan. Yan. Aray ko. At ito ang last, ay ang take action. Yan. Huwag kang magmukmok sa isang tabi mga kapatid. Huwag kang magmukmok. Kailangan mong kilusan ito. Huwag kang kung ano-ano ang mga pinag-iisip mo diyan, magmukmok ka sa bahay o kung ano, yung parang wala ka ng pag-asa sa yung sarili o buhay, ay trabahuhin mo para ang lahat ng mga nakalatag to sa baraha ay magkaroon ng success ito, magkatotoo to mga kapatid. Yan. Sa collective reading, yan, ano ang iyong sitwasyon ngayon. Yan. At mag-ano tayo. Ito. At yun lang mga kapatid ang aking reading ngayon. At sa susunod ay magre-reading ulit tayo pag wala tayong ginagawa. Hanggang dito na lang at God bless.